I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ang dami pong nawindang dito po sa sinabi ni VP Sara Duterte. Eto nga po, may umepal mga lodi. Nanonood pa ako ng designated survivor eh. May bida-bida rito. Bida-bida rito. Sino nga ba yung bida-bida na tinutukoy ni Kiko? Eh di siya ang bida-bida. Sumusulpot na naman po siya sa social media. Bakit po? May plano na naman kayo tumakbo? Sino kaya ang sumusuporta o nasa likod ni Trillanes para gawin niya tong impeachment para kay VP Sara Duterte, no? Alam mo ba, Trillanes, tuwing lumalabas ka sa newsfeed namin sa social media, saan bang news yan, ang naaalala lang talaga namin sa'yo ay yung pagkalagkad sa'yo. Huwag po nating isipin na DDS dahil loyalista kayo. Ang isipin po natin dito yung nararapat sa ating bayan na hindi nyo po nararamdaman dahil sa sobrang galit nyo sa mga Duterte, nakakapasok na po uli ang kalaban. Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito po mga Lodi, no? May kumakalat po kasing bali-balita na may gusto pong magpa-impeach kay VP Sara Duterte. Alam nyo po ba ang dahilan bakit po nila gustong ma-impeach si VP Sara Duterte? Dahil lang po doon sa pagsabi niya na hindi po siya pupunta sa SONA ni PBBM. Ang babaw naman ang dahilan na yan. Eto pa nga po mga Lodi, may umiepal na naman po ng mga politiko ng mga talunan. Dito nga po sa sinabi ni VP Sara Duterte. Ito po, panoorin niyo po mabuti. Dasal mo atan ka sa SONA. Atan ka sa SONA. Ha? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ang dami pong nawindang dito po sa sinabi ni VP Sara Duterte na hindi daw po siya pupunta dahil I am appointing myself as a designated survivor. Eto nga po, may umepal mga Lodi. Alam nyo naman po, epal talaga to kapag malapit na eleksyon, no? Si Kiko. Sir, excuse me, may meeting pa po kayo? Tara na po. Teka muna. Nanonood pa ako ng designated survivor eh. May bida-bida rito. Bida-bida rito. Wow. Sino po yung bida-bida, sir? No problem. Manood ka na lang para hindi ka ma-spoil. Sino nga ba yung bida-bida na tinutukoy ni Kiko? Eh di siya ang bida-bida. Kasi naman talaga nagtatanong, wala naman talagang may pake kung ano na nangyari sa kanya. Sumusulpot na naman po siya sa social media. Bakit po? May plano na naman kayo tumakbo? Huwag na po kayong umasa na mananalo uli kayo. Kahit na po maging collab pa po ninyo si PBBM dahil Unipink na po kayo, wala na po kayong pag-asa dahil hindi rin kayo iboboto ng mga loyalistang supporters ni PBBM dahil sa mga pinaggagawa nyo sa pamilya nila. At eto nga mga Lodi, sinasabi ko sa inyo, isa pa po sa umiepal ngayon dito po sa eksena ng designated survivor na sinabi po ni VP Sara Duterte. Si Trillanes, mga Lodi, it's time to impeach this crazy woman. Hashtag impeach Sara. At yung mga tanso naman, oo nga, dapat i-impeach natin si Sara. Walang ginawang mabutihan dito sa ating bansa. Panay kontra kahit wala pong sinasabing hindi maganda si VP Sara Duterte at apektado lang po talaga kayo sa mga sinasabi niya dahil masama agad ang iniisip ninyo sa kanya kahit hindi naman po ito patama kay PBBM. Alam niyo yun mga Lodi, no? Yung dating kinaiinisan nila, kampi na nila ngayon. Dahil yung kalaban nila dati, mga Lodi, kakampi na po ng administrasyon ngayon. At lalo po nilang kinakalaban ang mga Duterte. Combination na po nilang mga Unipink mga Lodi. Para mapatumba po o mapabagsak ang mga Duterte. Pero malabong mangyari yan. Alam niyo po ba mga Lodi, lumalabas lang po ito si Trillanes sa panahon po ng eleksyon. Pero hindi mo yan mararamdaman kapag malayo pa po yung eleksyon. Trapong-trapo talaga no mga Lodi. Ngayon magsasabi ng hashtag impeach Sara. Tinawag pang crazy woman si VP Sara Duterte. Sino kaya ang crazy? Yung puro ngawa sa social media, sa interview laban sa administrasyon na dati naman siyang senador, kinakalaban niya ang administrasyon at ngayon nagngangawa na naman, gusto na naman pumasok sa eksena. Anak ng tinapay, di ba ginawa na rin to dati ni Franz Castro about do sa 125 million na confidential fund?
Makabayans, Castro says there's are supposed impeachment talks versus VP Sara Duterte. Dahil nga dun sa confidential fund, galit na galit po sila dahil meron pong confidential fund ang VP Sara Duterte. Nagwagi ba? Ngayon nga napatunayan na nag-guilty sila dun sa kanilang kaso ni Satur. Tatalakayin natin yan sa susunod na video mga idol. Pero ito muna unahin natin dahil importante po ito na kumakalat ang impeachment ni VP Sara Duterte. At ang nakakatawa dyan, si Trillanes ang nag-uusad nito mga idol. Sino kaya ang sumusuporta o nasa likod ni Trillanes para gawin niya tong impeachment para kay VP Sara Duterte, no? Alam mo ba, Trillanes, tuwing lumalabas ka sa newsfeed namin sa social media, saan bang news dyan, ang naaalala lang talaga namin sa'yo ay yung pagkalagkad sa'yo ng mga pulis palabas ng Senado at saka yung magdalo ninyo. Yun lang naaalala ko dun eh. Yung nagmagdalo sila at ito nga po natakot dahil nga po tutuluyan. Anak ng tinapay, gulmaman sa gobyerno, tapos bigla tumakbong senador nanalo. Mututo po kasi talaga yung mga tao no? Mga lodi, pakitaan na ng konting ganito, kalabanin lang yung kalaban ng ibang politiko na sinusuporta nila. Kumakampi agad yung mga utak talangka talaga. Kaya wala po talaga pag-asa itong bansang ito kapag ganito po lagi ang mga nasa utak ng ating mga kababayan. Ito lang talaga ang naaalala namin sa iyo, Trillanes. At saka yung backdoor meeting, ito po. Diba? Si tatay, gusto ko, happy ka. Tinalakay yan sa Senado. Nag-walk out ang kumag. Dahil hindi niya po inamin, hindi niya po maamin sa publiko na sila po talaga ang may kasalanan. Bakit po nawala sa atin ang Scarborough? Tapos tinuturo nilang may sala ang mga Duterte. Anak ng tinapay, panahon pa ni Aquino, yung China backdoor meeting, anak ng tinapay naman. Tapos yung mga yutak talangka, nakalimutan naman nila. Dahil nga po, kalaban daw po ng administrasyon, ang mga Duterte, magiging kakampi na po nila sila Trillanes, Franz Castro. Yan po ang nakakatawa mga lodi, no? Yung dating kaaway po nila, yung dating nagsasalita sa mga Marcoses nang hindi maganda, kinakampihan na po nila ngayon. Syunga lang? Wala mga paninindigan? Okay lang kayo na traitor rin kayo nitong mga taong to. Di ba? Gusto nyong maging safety ang administrasyon ni PBBM o lalo na po si PBBM. Pero bakit sumasang-ayon kayo na mag-unite ang mga Unipink? Dapat tumukontra kayo dito. Dapat nagsasalita kayo. Huwag kayo puro na lang, sige, ganito dapat ang gawin. Dapat patalsikin si VP Sara Duterte. Tapos na nagsasalita yung dating kaaway natin. Yung dating pinagsasabihan natin ng hindi maganda dahil nga po galit na galit sa mga Marcos, sa mga Duterte. Ngayon kinakampihan nyo na. Malalaman nyo dito dahil nga po nagsalita na naman po si Trillanes about po dito, paramdam na naman po siya. May balak na naman tumakbo, baka naman gusto sumingit sa line-up ni PBBM sa mga senatorial niya. Payag kayo doon? Hindi si PRRD ang traidor sa Pilipinas, kundi itong taong ito. Dahil wala naman kayo napatunayan na talagang si PRRD ang may sala, ba't nawala sa atin ang pinaglalaban nating dagat? Eto talaga, merong katibayan na ilang beses nagpabalik-balik sa China na wala man lang abiso o hindi po pinaalam sa taong bayan. Ano yung pinag-usapan? At bakit bigla silang umatras at hindi na po pinaglaban ang ating matagal ng pinaglalaban na Scarborough? Bakit biglang nawala yan? Tapos sinisisi nyo kay PRRD? Sino talaga ang tunay na may sala dyan, di ba? Ang kumaibigan sa China na wala naman po talagang ibang intensyon, kundi ang mapabuti lang po tayo mga Pilipino o yung talagang nagbenta nito? O di ba? Ngayon nagsasalita na naman siya. Kayo naman sang-ayon kayo ng sang-ayon dahil nga kumakalaban sa mga Duterte. Pansinin nyo lahat. Hindi po ito dahil galit ako sa inyo, dahil tanso kayo, dahil loyalista kayo, dahil DDS ako. Ito lang po ang aking gustong mensahe sa inyo. Papayag ba kayo na mabalik sa dati ang ating bansa? Na matagal po nating inasam na mawala po yung mga salot dito sa ating bansa at ngayon po nagsisibalikan dahil sa administrasyong ito. Papayag ba kayo sa pinaghirapan ni PRRD magiging ganito lang po ang
ang ating kinalabasan. Huwag po nating isipin na DDS dahil loyalista kayo, ang isipin po natin dito yung nararapat sa ating bayan na hindi nyo po nararamdaman dahil sa sobrang galit nyo sa mga Duterte, nakakapasok na po uli ang kalaban. At plano pa po nilang ipa-impeach si VP Sara Duterte na wala naman po talaga siyang ginagawa kundi tumulong sa ating mga kapwa. Kayo lang talaga at ang mga vlogger na mga tanso ang nagbibigay ng maling kahulugan sa mga sinasabi ni VP Sara Duterte. At kung naapektuhan man kayo dito sa sinabi niya lang siya po ay designated survivor, wala na po tayong magagawa. Baka guilty po kayo. Hanggang dito na lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Peace bomb.